Mabuhay! Welcome sa ating panibagong explainer. Ngayon, hihimayin natin ang isang sobrang kakaibang internet phenomenon. Isipin niyo, pinagsama-samang faith healing, matinding political critique, at mga medyo misteryosong propesya. Kaya tara, silipin na agad natin ang isipan ng taong nasa likod ng mga nakakagulat na pahayag na to. Tingnan niyo tong Facebook post ni Narciso Olalo. Ang una niyo sigurong mapapansin, yung petsa, Mayo 13, 2026. Ayon sa kwento niya, bandang 1:00 daw ng madaling araw hindi siya makatulog dahil sa sobrang sakit ng arthritis niya. Kaya, anong ginawa niya? Humingi siya ng mensahe mula sa Diyos, specifically tungkol sa dalawang kilalang politiko natin, sina Senador Tito Soto at Senador Ping Lacson. Gusto niya raw malaman kung saan pupulutin ng mga politikong to na inaakusahan niya ng korupsyon kapag pumanaw na sila. At ang naging sagot sa kanya? Isang panaginip na grabe, punong-puno ng mga kakaibang simbolo. Pakinggan niyo tong mga eksaktong detalye ng napanaginipan niya. Nakita raw siya ng isang malawak na lupain, walang puno. At sa gitna, may isang butas sa lupa na naglalabas ng sobrang tinding init na tinakpan ng tila plastik. Sa tabi nito, may nakakalat na mga sariwa at sobrang orange na carrots. Tapos, biglang may malaking maleta at may isang lalaking nag-abot daw sa kanya ng padlock mula mismo kay Jesus Christ. May combination code pa nga 9325 para mabuksan yung maleta. Sobrang surreal, di ba? Mapapaisip ka talaga kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Kaya paano natin to iintindihin? Narito ang agenda natin. Una, ang kakaibang pangitahin. Pangalawa, sino si Narciso Olalo? Pangatlo, ang makasalangang bangsa. Pang-apat, pagsusuri sa panaginip. At panglima, 3 kautusan ng Diyos. Yan ang magiging roadmap natin para loital nating ma-deconstruct yung magugulong simbolo at malalaking sociopolitical claims na ito. Seksyong 1, ang kakaibang pangitain. Magsimula tayo sa paghimay ng origin ng mismong panaginip na to. Seksyon 2. Sino si Narciso Olalo? Bago natin tuluyang i-decode yung panaginip, zoom out muna tayo ng konti para kilalanin kung sino ba talaga ang nagpapakalat nito online. Sa sarili mismo niyang mga dokumento, ito ang pagpapakilala niya. Si Narciso Olalo raw ang, quote, instrumento number 1 na pilina ng Diyos, unquote, para maghatid ng mga banal na mensahe. Ito talaga ang core identity niya. Kaya naman sobrang taas ng tingin sa kanya ng mga followers niya. Hindi lang siya basta vlogger o commentator Para sa kanila, isa siyang direktang tagapagsalita ng mga spiritual na katotohanan. Check out these details mula mismo sa CV niya. Inaangkin niya na kaya niyang magpagaling gamit lang ang boses niya. At ang pinaka-highlight dito, mahigpit daw na utos ng Diyos na dapat walang bayad to kahit isang 5. Sinasabi rin niya na meron siyang power of mind kung saan nakikita niya ang mga kasalanan ng isang tao, buhay man o matagal ng patay. Idagdag mo pa dyan yung paghuhula sa hinaharap at para maikalat lahat ng ito, very active siya sa YouTube, mga podcasts at iba pang social media platforms. Section 3. Ang makasalanang bangsa. Ano ba yung nag-trigger sa kanya para gumawa ng ganitong mga pahayag? Dito na tayo papasok sa socio-political na aspeto. Sa isang audio recording na sinashare niya sa kanyang mga tagasunod, inilatag niya yung ganitong theological na paghusga. Sabi niya, mula pa raw noong 2013, direktang ibinigay sa kanya ang mensahe na ang Pilipinas ay isa na raw makasalanang bansa. At para sa kanya, kinumpirma to ng mga sunod-sunod na pangyayari sa lipunan natin. At napakatalas ng kontrast ginawa niya rito. Sa isang banda, nakikita niya yung malawakang korupsyon sa gobyerno, pati na rin sa relihiyon. Tapos, sa kabilang banda, ipinipilit niya yung napakahigpit na requirement para sa buong pusong pananampalataya. Ayon sa kanya, kahit sabihin pa nating 80% ng mga Pilipino ay relihiyoso o katoliko, bagsak pa rin tayo sa pamantayan niya dahil sa mga maling ginagawa ng lipunan. At mind you, hindi siya takot mag-name drop. Sa recording niya, tahasan niyang inaakusahan sina Senador Soto at Lacson ng korupsyon at pag-aagawan ng kapangyarihan. Pinabatikos din niya sina Pangulong Marcos at broadcaster na si Raffy Tulfo kasi ayon kay Olalo, ang mga kawanggawa raw niya ay panlinling lang para sa politikal na interes. Pati mga ahensya tulad ng NBI at DOJ, pinupunan niya kasi daw binabaluktot yung batas. At hindi nakaligtas pati mga kapwa niyang leader ng relihiyon, mga pari, mga pastor, kinokondena niya bilang mga manloloko na inuuna lang daw ang pera imbes na kaligtasan. Pero teka, hindi lang mga nasa pwesto ang tinitira niya. May matinding kritik din siya sa mga ordinaryong Pilipino.
Para kay Olalo, kahit ipinagmamalaki natin yung relihiyon natin, ang daling maluko ng mga tao sa mga online scams. Yung tipong papangakuan ng 30% return, tapos iyak kapag na-scam. Sabi niya, kung sa pera nga araw hindi natin mailigtas yung sarili natin sa pandinlin lang, paano pa kaya pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa natin? Makes you think, di ba? Section 4. Pagsusuri sa pananagip. Okay, ngayong gets na natin yung stand niya sa lipunan, balikan natin yung pananaginip at i-decode natin gamit mismo yung sariling paliwanag niya. Heto ngayon, ang interpretasyon niya sa mga weird na symbols sa panaginip niya. Yung butas na naglalabas ng matinding init, walang iba raw yan kundi ang impyerno. Yung plastic cover na nakataob malapit sa butas, ang ibig sabihin daw nun, nakalaan. Kumbaga, nakalaan na yung mga tiwaling politiko pati corrupt na citizens para itapon dun sa butas. At yung pinaka-wild na part, yung mga orange carrots. Sabi niya, yun daw ang magsisilbing fuel o panggatong ng Diyos para masunog sa impyerno yung mga makasalanan. Literal na panggatong pala yun. Section 5. Tatlong kautusan ng Diyos. Kung sa paningin niya ay halos lahat nakalaan ng maging panggatong, may pag-asa pa ba? Dito pumapasok yung final message niya. Ito ang mismong call to action niya para sa mga followers niya. Ayon sa CV niya, may tatlong bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Number 1, pagsisihan ang lahat ng kasalanan. Number 2, baguhin at i-renew ang buhay Kristiyano. At number 3, magkaroon ng malaking pananampalataya sa Kanya. Pinaliwanag niya na hanggat humihinga pa ang isang tao, kahit daw nakalaan na siya sa butas, pwede pang mabago yung pasya kung magbabago talaga siya. Kasi pag namatay na, too late na ang lahat. Kaya naman, napapaisip talaga tayo sa dulo. Nakita natin kung paano pinagsama ang pananampalataya, galit sa sistema at sobrang kakaibang mga panaginip. Pero ang talagang malaking tanong dito, paano binabago ng social media tulad ng Facebook, YouTube at Zoom ang pagkalat ng mga propesiya at faith healing na yon? Sa digital age kasi natin, kahit ang pinakasurreal na claims, kayang-kayang umabot sa libu-libong tao sa isang click lang. Isang napakagandang point of reflection yan para sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama sa explainer na to. Keep questioning, keep analyzing. Hanggang sa muli,